Live mula sa GMA Network Center. 20 taonang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahigit 6 na trilyong pisong pambansang pondo sa 2025. Mas mababa yan sa unang inaprubahan sa BICAM matapos niyang i-veto ang halos 200 bilyong pisong halaga ng mga proyekto. Nanatili naman sa national budget ang kontrobersyal na pondo ng AKAP o yung ayuda para sa kapos ang kita, pero hinigpitan ang mga kondisyon para rito. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang pinirmahang 2025 General Appropriations Act o pambansang budget para sa susunod na taon, 6.326 trilyon. Mas mababa ng 26 bilyon sa inaprobahang budget ng Bicameral Committee ng Senado at Kamara. Vinito kasi o hindi naprubahan ng Pangulo ang 26 billion pesos sa halaga ng mga proyekto sa ilalim ng DPWH na idinagdag ng Kongreso sa ipinasa nilang bersyon. Gayon din ang 168 billion naman na bahagi ng unprogrammed appropriations. After an exhaustive and thorough review, we have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. These include allocations for certain programs and projects of the Department of Public Works and Highways and those under the unprogrammed appropriations which increased by 300%. Sa pagtapyas ng pondo ng DPWH, mas malinaw na raw ngayon na pinakamalaki ang alokasyon ng pondo para sa sektor ng edukasyon ayon sa palasyo. Isa kasi ito sa mga puna sa ipinasang budget ng BICAM. Nalabag ito sa konstitusyon na nagsasabing dapat pinakamalaki ang budget para sa edukasyon. Sa isinabatas sa 6.326 trillion budget, 1.055 trillion o 16.69% ang para sa edukasyon, kasama ang pondo ng CHED, TESDA, mga state universities and colleges, at maging bahagi ng pondo para sa taas sahod ng mga guro at pagpapagawa ng mga classroom. May natapyas sa mahigit 10 billion pesos para sa computerization program ng DepEd at hindi na rin naibalik. Pero sabi ng DBM, isa ito sa prioridad sa paglalaanan ng pondo sa ilalim ng mga unprogrammed appropriations. Under the budget, may mga certain funds naman tayo dyan na pwede tayong mag-augment ng ating budget. For example, yung unprogrammed appropriations, as long as meron tayong additional revenue from the DOF, we can actually augment or increase the budget of DepEd, specifically for computerization. 1.007 trillion o 15.93% ang pinal na budget para sa DPWH. The projects that had been vetoed are actually some of the projects that we consider that are not totally supportive to the 8-point socioeconomic agenda of the government, of this administration. And besides, I think many of these projects are projects that need to be scrutinized and ready for implementation. You know, these are some of the projects are not ready for implementation. Samantala, bukod sa DepEd at DPWH, tigmahigit 4% ang inilaan para sa Department of National Defense, Interior of Local Government at Health. Tigmahigit 3% ang para sa Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development. Tigmahigit 1% naman para sa Transportation at Judiciary. Less than 1% sa Justice, Labor and Employment at 42% para sa iba pang department. Hindi na vinito pero hinigpitan ang mga kondisyon sa paglalabas ng pondo para sa kontrobersyal na pondo ng AKAP o ayuda para sa kapos ang kita na sakop ng DSWD, DOLE at NEDA na pinondohan ng 26 billion pesos. Binabatikos ito dahil hindi naman daw dapat dumaan sa mga kongresistang ayuda at magagamit lamang daw itong pork barrel nila. We are compelled to subject the implementation of the Ayuda sa Kapos ng Kita program or AKAP to the convergence efforts of the DSWD, DOLE, and NEDA. This way, we ensure that its implementation will be strategic, leading to the long-term improvement of the lives of qualified beneficiaries while guarding against misuse and duplication and fragmented benefits. Bukod sa AKAP, may 11 iba pang proyektong hihigpitan ang pagpapatupad. Ang zero subsidy sa PhilHealth na isa rin sa mga binatikos sa ipinasang budget ng BICAM hindi na naibalik at nananatiling zero.
Pero wala raw dapat ipagalala dahil hindi lang tuloy, kundi palalawakin pa raw ang serbisyo ng PhilHealth sa kabila ng zero subsidy ng gobyerno. The corporate operating budget of PhilHealth is sufficient. So they have reserve funds of roughly 280 billion. We in the Department of Finance next year, tututukan namin ang PhilHealth. We will make sure that we spend that budget better. Maybe we should concentrate on the top 10 illnesses. I don't think you have to increase 9,000 case rates. Tumaas naman ng 5.2 billion pesos ang budget ng Office of the President. Pero ito raw ay para sa pagsisimula ng paghahanda para sa pag-host ng ASEAN Summit ng Pilipinas sa 2026. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Idinaan naman sa kilos protesta ng ilang grupo ang kanilang pagkwestiyon sa pinirmahan ng Pangulo na 2025 General Appropriations Act, kabilang na ang pananatili ng pondo para sa kontrobersyal na AKAP program. At nakatutok si Mav Gonzalez. Kahit maulan, may mga grupong nagrally sa Menjola para kondenahin ang 2025 General Appropriations Act. Binarikadahan ng mga pulis ang Mendiola Peace Arch habang nagprograma ang mga grupo sa kalsada. Sabi ng Makabayan Bloc, tila ginawa lang daw ng Pangulo ang line vetoes dahil may mga nagalit sa pagbawas ng pondo para sa edukasyon. Tokenism kasi yun eh. Lipat natin ito dito, lipat natin ito, dagdagan kunwari natin ito para hindi umangal yung mga tao. Kung magbibito ka lang ng ilang line items, ang kailangan niya ay repaso. Question din ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang AKAP program na pangalawang taon na aniyang nasingit sa budget. Kanino ba talaga mapupunta itong AKAP na ito? Yung serbisyo, dapat ay dagdag na sahod. Sa halip na sinasabi nila na madadagdagan ng ayuda yung mga workers. Sagot naman ng palasyo, may mga paraan para bantayan ang paggamit ng pondo. We can check that. Those people who notice that, they can complain. And then we will go to investigate. No? Kasi we cannot just, our law presumes good faith in everyone. All actions in good faith. Kung may bad faith kayo, that's when you come now. Yung kayong media or kayong mga tao na agreed. Question din ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang malaking pondo para sa military infrastructure na hindi naman aniya pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Hindi pa raw nakikita ng dalawang mambabatas ang mga niline veto ng Pangulo, pero may mga kailangan daw masagot para matiyak na constitutional ang 2025 national budget. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, bagamat natagalan, ang mahalaga na pirmahan ang 2025 GAA bago matapos ang taon para hindi magkaroon ng reenacted budget. Ngayong pasado na aniya ang budget, dapat maipatupad agad ang mga programa ng gobyerno. Dagdag ni Senate Finance Committee Chair Senador Grace Poe, safeguard laban sa maling paggamit at pagdodoble ng benepisyo ang conditional implementation ng AKAP program. Makakatanggap pa rin ng ayuda ang low-income earners sa ilalim ng mas malinaw na guidelines ng AKAP. Siniguro rin daw ng economic team at ng PhilHealth Board na sapat ang surplus at reserve funds nila para makover ang indirect contributors at para pagandahin ang benefit packages nila. Sang-ayon daw ito sa pananaw ng Kongreso na dapat gastusin muna ng PhilHealth ang standby funds nila bago humingi ng dagdag na subsidiya. Natutuwa naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na binawasan ng Pangulo ang kabuuang halaga ng 2025 national budget. Pero sana raw, binawasan pa ang unprogrammed appropriations at ibinalik ito sa level na unang ni-request ng Pangulo. Ang palasyo, kumpiyansa raw sa budget na pinirmahan ng Pangulo pero aminadong hindi mapipigilan ang mga batikos dito. We are confident but we cannot prevent. If there will be challenges that will be mounted by any quarter, who might still find this present budget as approved worthy of the challenge. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tayo ang paghihintay ang ininda ng mga pasahero sa PITX sa dami ng mga bibiyahe pauwi ng probinsya para po sa bagong taon. Sa NAIA, bukod sa mahabang pila, lungkot ang tiniis ng mga OFW at bakasyonistang bibiyahe na muli paalis ng bansa. Ang sitwasyon sa mga terminal, pier at paliparan, live na tinutukan ni Dano Tingkuko. Dano. At Emil, sinamantala nga ng marami ang holiday para umabot sa kanilang mga kailangang puntahan para sa salubong ng bagong taon. Karamihan para makasama ang kanilang pamilya, ang iba naman balik
sa realidad. Isang araw bago ang bisperas ng bagong taon, mahaba ang pila papasok ng paliparan. Ibang usapan din sa check-in counter. Pero para sa ilan naming nakausap, mas maayos daw ngayon ang sitwasyon. Si Zenny magbabakasyon sa New Zealand kasama ang 3 sa 5 anak. Habulin namin ng bagong taon. Nandun ang family ko. Actually, dapat mga 4 o'clock. 5 o'clock pa kami pwede. Kaya lang, inagahan na namin para hindi hassle. Pero kung merong mga aalis para makasama ang pamilya, merong ilang hindi magkakasama sa salubong. Si Juliana, taga United Kingdom na. Ngayon lang ulit nagpasko kasama ang inang si Chodora matapos ang 16 na taon. Pero dahil pasukan na ng mga anak ni Julian, kailangan nang bumalik sa UK. Masaya. Namiss ko talaga sila. We'll try to come back. Not 16 years. It's okay. Sa OFW Lounge ng OWA at DMW na malapit lang sa one-stop shop ng Bureau of Immigration, marami ring OFW ang bittersweet ang pag-alis. Lalo't kahit naging masaya ang Pasko, kailangan na ulit bumalik sa trabaho. Siyempre malungkot pero happy rin kasi nag-Christmas ako dito kaya lang I have to work, alam mo na, para sa family. Ganun talaga ang buhay OFW. Masaya kasi kasi nakasama ko nga yung father ko na yun nga may sakit. Malungkot kasi hindi ko nakasama yung anak ko kasi on duty siya sa hospital. Nagkita naman kami ng 2 days, 2 nights. Kung sa Terminal 3 maraming pasahero, mas maluwag sa Terminal 1. Taliwas yan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX na blockbuster sa dami ng mga pasahero ngayong araw. Ubusan ng mga upuan para sa mga naghihintay sa kanilang mga biyahe pa uwi ng probinsya. Pero wala naman daw problema para sa mga nakausap namin, makasama lang ang mga mahal sa buhay ngayong bagong taon. Sa simula ng taon, kasi para mag-end ng taon, sama-sama din lahat ng pamilya. Tradisyon na po namin yun. Ngayon lang ang pagkakataon na magkakasama-sama kami. Mga matagal din panahon na hindi kami nagkakasama. Dagsa na rin ang mga pasahero sa Port of Zamboanga. Pati sasakyan ng mga nakabantay doong pulis, ginamit para tumulong sa pagsakay ng mga pasahero papunta sa sasakyan nilang barko. Ayon sa pamunuan ng Pantalan, simula December 23, ganito na ang sitwasyon sa terminal building dahil sa dami ng nag-uuwian. At Emil, sa kasalukuyang sitwasyon dito sa ating pwesto sa NAIA Terminal 3, kung ano yung lagay kanina, ganun pa rin yung lagay hanggang sa ngayon. Mahirap, medyo matraffic pa rin yung papasok, lalo na dito sa pre-departure area. Bugso-bugso yung pila, pero kung marami kang bagahe at meron kang sasakyan, medyo matatagalan bago ka makasampa rito. Kaya ang payo ng karamihan sa ating mga nakausap na pasahero, pumunta na lang dito ng maaga para iwas aberya. Emil? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Patapos na ang taon, pero ang maulang panahon tila hindi pa rin tapos sa ilang bahagi ng bansa. Inulan pati ang Metro Manila kanina habang may mga naitalang pagguho sa ilang probinsya. Ang tanong ng marami, magtutuloy-tuloy kaya ito hanggang sa pagsalubong sa bagong taon? Alamin sa pagtutok ni Jonathan Andan. Nagtulong-tulong ang ilang pulis at volunteers sa paglilinis ng gumuhong lupa sa bahagi ng Tinglayan, Kalinga. Nakakadaan na ang mga motorista sa ngayon pero patuloy ang monitoring. Nagka-landslide din sa Santa Pracedes, Cagayan. Ayon sa kanilang MDRRMO, maaaring lumambot na ang lupa dahil sa mga pag-uulan. Isinara naman ang Kapatan Pinakanawan Overflow Bridge sa Tuguegarao City matapos malubog sa baha dulot pa rin ng maulang panahon. Pansamantala ring dinadaanan ng Marilaki Road sa Infanta Quezon dahil sa landslide. Agad nagsagawa roon ng clearing operations. Kagabi, bumuhos naman ang malalakas na ulan sa Bonggao, Tawi-Tawi. Maulan din kanina sa Maynila. Pero tuloy ang pamaskong handog ng Pangulo sa Luneta. Nasa 2,000 individual ang nakatanggap kanina ng tigli 5,000 pisong cash at raffle prizes na appliances. Bumabati siya, Merry Christmas at Happy New Year sa inyong lahat. Pag-alis ng Pangulo, tumila na ang ulan. Pero karamihan sa mga namasyal sa Luneta, mga nakapayong, sombrero at jacket. Mabuti nga tumigil yung ulan.
Kaya naano kaming lumabas na mamasyal dito mag-ikot. Sa aming mga tiga Baguio, parang normal lang to. Congested sa Baguio, traffic. Dito hindi. Sabi ng Pag-asa, ang malamig na panahon ngayon dulot ng amihan sa Luzon na posibleng lumakas pa sa mga susunod na araw. Magiging maulan din ba ang salubong ng bagong taon sa Metro Manila? Maaliwalas naman po yung panahon pero asahan din po natin may mga possibility po ng mga localized thunderstorm po pagdating sa hapon at sa gabi. Sa ibang panig naman ng bansa, inaasahang sasalubungin ng 2025 ng maulan dahil sa epekto ng shearline at ITCZ. At dahil po tuloy-tuloy na po yung nagiging pag-ulan po sa kanila, may mga posibilidad na malaki na po yung posibilidad ng mga flash floods at mga pagguho po ng lupa. Sa ngayon, wala pa naman daw na monitor na bagyo ang Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Dahil lang inagawan ng mikropono sa videoke bar na uwi sa saksakan, ang sanay masayang kantahan lamang ang depensa ng suspect sa aking eksklusibong pagtutok. May gumit na pang babae noong una para awatin ang gulong sumiklab sa labas ng videoke bar na ito sa Pasig. Pero hindi nagpaawat ang isang lalaki at agad niyang inundayan ng saksak ang kanyang kaharap. Agad na tumakbo para tumakas ang suspect. Walang nagawa ang mga tao sa paligid habang ang biktima ilang segundo pa bumagsak na sa semento at kalaunay nalagutan na rin ng hininga. Ilang araw makaraan ng krimen. Nadakip ang suspect sa Maynila. Nagtago na siya. Natuntun natin dito sa Manila. Nagsimula lang ito sa simpleng away hanggang sa umabot sa homicide case. Sabi sa investigasyon noong una, away lasing lang ang pinagmulan ng krimen. Pero nang magsalita na ang suspect, luminaw ang punot dulo ng gulo. Agawan sa mikropono. Gusto nila ang kinin po ang hindi sa kanilang kanta. Nung hindi ko po binigay sa kanila yung mic, yun po, doon na po nangyari, binatok-batokan nila ako. Okay. Sabi niya sa akin, wag niyo po sa susunod, wag mo nang gawin yun ha. Ayon sa suspect, hindi lang siya pinaulanan ng mura. Pinagtripan pa siya sa harap ng maraming tao. Binatok-batokan ako tapos sinakal. Insulto ka? Opo, nainsulto po ako. Siyempre marami akong kasama, napahiya rin po ako. Pero ngayon, sising-sisi ang suspect sa kanyang nagawa. Nangingi po ako ng dispensa. Sorry po sa nagawa ko. Kaya ang Pasig Police, sinamantala ang pagkakataon para magsilbi ng leksyon sa publiko ang kasong ito. Maging responsable lang po tayo sa ating pagsalubong sa bagong taon. Uminom lang po ng tama at sa tamang lugar. At iwasan po natin yung makikipag-away. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. 21 firecracker-related injuries ang naitala isang araw bago ang bisperas ng bagong taon. Sa isang barangay sa Quezon City, mga boga at pellet gun ang nasamsam sa ilang menor de edad. Tinutukan yan ni Marisol Abduraman, exclusive. Napatakbo ang ilang tauhan ng Barangay Old Balara kanina na mag-ikot sila. Hinabol kasi nila ang ilang bata kanina na naglalaro ng pellet gun. Merong ding nakitang boga. Hindi inabutan ng mga bata pero nakuha ang pellet gun at boga. Kahapon, may mga nakumpiska ring boga at pellet guns. So kanya-kanyang diskarte na rin talaga ang mga bata sa paggawa ng iba't ibang klase ng boga. Merong gawa sa tubo, tulad nito. Karamihan, gawa sa lata. At meron ding gawa sa plastic. Pero lahat ng ito ay napakadelikado. Bakit po, XO? Kasi po ito, ma'am, pagkagaya nito plastic, pag marami pong alcohol o kaya gasolina na ilalagay dito, sumasabog po ito. Ang isa namang ito, pwede rin daw sumabog. Kaya nababahala ang barangay sa dami ng mga boga na kanilang nakukumpiska. Sa katunayan, karamihan nga raw sa kanilang mga nakumpiska ngayon ay mga boga. Hindi tulad nung nakarang taon na mga pellet gun lang ang nilalaro ng mga bata. Nagulat din kami sa barangay na halos 1,000% ang itinaas ng nakumpiska namin boga ngayon. Yes, last year. At tila mas napaaga raw ang paggamit ng mga bata sa boga. Dati po, nakakakumpiska tayo ng boga bago magbagong taon. Ito, wala pang Pasko, unang linggo pa lang ng Disyembre, marami na tayong nakukuhang boga.
Kanina, muling pinaalalahanan ng barangay ang mga magulang, lalo't mahigpit ang kanilang patakaran sa mga mahuhuling nagpapaputok ng boga. Okay yun, kasi maganda yun, kasi pag matapos yung Pasko or bagong taon, walang aksidente nga nangyayari. Kinumpiska naman ang ilang tindang pellet gun. Yung pellet gun, sir, bawal talaga yan. Matagal na namin sinabi sa kanila yan. Tuloy-tuloy daw ang gagawing operasyon ng barangay para maiwasan ang disgrasya sa pagsalubong sa bagong taon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Good evening at happy last Monday of 2024 mga kapuso! More than excited si Miguel Tan Felix sa nalalapit na pagpapalabas ng kanilang bagong GMA Prime series ng mga batang riles. Triple ang effort lalo't first all-out action series niya ito. Makichika kay Lars Santiago. Dito ka pinanganak, anak ka ng lugar na ito. Sa unang Lunes ng 2025, makikilala na natin sina Kidlat, Kulot, Sig, Dags at Matos, ang mga tinaguriang Batang Riles. Nakatira sila sa Sitio Liwanag, kung saan laganap ang gulo. At sasakupin pa ng mga sakim. Ginawa mo sa mga taga-Riles? Nothing like burning them para maging desperado sila magkapera. At si Nakidlat, maiipit sa insidente at makukulong. Sila ang dahilan kung bakit nagkasunog. Oo, nakita ko si Dagoy at si Sig. Paano kaya sila lalaban at babangon? Para epektibong magampanan ang mga karakter, masusing workshop ang pinagdaanan ng mga bidang sina Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Rahil Birria, Antonio Vinzon at Bruce Roland, kung saan naging acting coach nila ang premyadong direktor na si Loris Guillen. Iba yung effort na binigay ko sa project na to. So, na-excite ako kung paano siya tatanggapin ng tao. Yung story, excited ako para sa story. Excited ako sa bagong genre na papasukin ko. And at the same time, syempre may kaba rin po yan dahil, di ba, tuwing may bagong show, andun palagi yung kabe. First all-out action series ito ni Miguel at hindi biro ang ibinibigay sa kanyang hamon ng katauhan ni Kidlat na kilala sa kanyang bilis sa pagkilos at paglaban. Kabilang sa mga veteranong artistang kasama ni Miguel sa serye, sina Jay Manalo, Diana Zubiri, Ronnie Ricketts at Eva Darren. Si Sir Jay, unahin ko po Sir Jay. First time ko lang po, isang beses ko pa lang po siya naka-eksena. Grabe, ang galing na-amaze ako sa mga facial reactions niya na madadala ka po talaga eh. Kay Miss Diana naman, yan, super close po kami. Nag-click po agad kami simula first taping pa lang, kulitan. Sir Ronnie naman, maestro. Talagang pagdating po sa set, disiplinado. Miss Eva Darren, sobrang bait din po. Ang tawag niya nga po sa amin, Apo, Apo. Para kay Miguel, ang mga batang riles ang matatawag na malaking pasabog para sa 2025 na mapapanood sa GMA7 sa January 6 pagkatapos ng 24 oras. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings.